ng something, bangungot na. Oh my God! Saya! Pero si John... Pagising ko, nakita ng pasas. Bangungot na yun. Depende kung... Sandali, so ang sleep paralysis, yung ano may dumadagan sa'yo, tapos naninigas ka? Hindi ka lang talaga makagalaw. Sabi ko lang si Rain. Hindi ka lang talaga makagalaw. Fat shamer. May dinadaga ng katas, naninigas ka. Ay, hindi ka makagalaw. Gaga. Yung init. Tapos di ka rin makasigaw. Pero Di ba may usually, ganun? kapag binangungot ka, nagsisleep paralysis ka na rin. Kasi hindi ka makagalaw, tapos may nakikita ka pa. Yun yung malala. Si Justin lagi nagagana, sleep paralysis. So, pag nakikita? Depende sa takot, may Oo. iba-iba. Yung Ay, si Dico, kwento shocks. dati ni Dico, nung nag-sleep paralysis siya, nung na-hospital si Daddy, nasa ER kasi si Daddy, so, tapos nag-renta kami ng room para pag nilipat na siya pwede. Doon siya bawal kasi sa mama matulog sa ER room eh. Si Dico, doon siya natulog sa isang room na bakante. So, natutulog siya sa sopa, hindi sa may... Color night, color patient night. care. Tapos sabi niya, nung gabi na, natutulog na siya, may pasyente na, babae, pasyente. Tapos, may mga doktor na pumasok, nakapila sila, tumabi dun sa babae. Uy, Nakakulay puti. Tapos, di siya makagalaw, pero nakikita niya yun, na parang totoo. So, bangungot yun? Oo. Because you see creatures. Tapos, syempre, dagdag feelings na nakakatakot, na ano, yung sleep paralysis nga lang, kakabahan ka na rin talaga. Kasi doon siya papunta. Kasi hindi ka makahinga, oo. Ako, nangyari, hindi pa ako binabangungot kasi pag nag-sleep paralysis ako, dahil sa kwento, alam ko na ayokong buksan yung mata ko kasi baka kung anong makita ko. Oh, So, lagi ako nakapikit lang. Hindi ko binuksan. Hindi ko pala matakot. Ganun ako matakot. Afraid. Ayoko hindi ko alam yun. Yung sleep paralysis. Oo. Sleep up niya, alam ko. Pero sleep paralysis, hindi. Oo. Meron din ako, may na-experience na rin ako ganun, pero hindi ko nakikwento kasi nakwento ko na siya somewhere din na dapat nilang abangan. Ano yan, Justin? Tawag dito, usually, nung first time ko nag-sleep paralysis, sinerge ko kung ano yung reason. It's either super tiring, Sabi nga dito, tapos pag pagod ka daw. Pagod, tsaka change of, yung... Change of mind. Hindi yung, yung Change of sleeping mood. schedule, ano Change. Body clock. Biglang nagbago. Change So, of career. doon ko rin na, kaya ako nag-sleep paralysis kasi puyat ako nung time na yun, natulog ako, umaga na. Yung first time ko. Ayun na nga. Ganun na nga. Nagulat ako! Uy, na-achieve na natin. Thank you po. Bongga ng sleep paralysis. Parang pan-doktor na yung mga tanong nyo. Yung babawan nyo lang muna. Thank you kay S. Flores. Thank you, Josa Marix. Thank you, Ken CCU. Thank you, Kenstallation.ph. Thank you, Nat Mecha. Thank you, Jenny Jade. Thank you, SB19 Kentel. And of course, thank you, Marife _Berryvest18. Thank you so much sa mga stickers po. Grabe naman. Grabe naman. Wow, thank you po. Maraming salamat. Lahat ng ngayon, nanonood sila. Ang dami nanonood. Tsaka yung mga nagsisend po ng mga hearts, roses, and everything. Maraming salamat po. Maraming salamat. 20 minutes na lang, student. Tatanggalin na natin to. Tapos hihuhugas mo yung paa mo? Hugasan? Shucks, parang ang sarap nga magkwento ng mga horror ngayon. Pero mamaya na yun. Mag-invento ka ng horror. Kanina sa hallway, may nakita akong duguan na bra. Yung pala kay Sayan. Bakit? Bra? What do you prefer? To love or to be loved? Siyempre parehas. Parang parehas, no? Hindi kailangan pinagpipilian yan, girl. Yan naman tayo sa mga tanong na mga ganyan. Walang pili. Love is unconditional. True. Tingnan mo si Ate Leia. Mahal nilang isa't isa. Kahit na naglolo ko siya, hindi dito ngayon dati. Do you experience astral projection? Astral projection? Alam mo yan, Miss Rain?
Yung humihiwala yung ano mo, Pag natulog yung soul mo sa body mo. Travel yung Tapos nakikita mo yung body Katawan mo. mo na nandun. Tapos aware ka na wala ka sa katawan mo. Alam mo, sa buhay ko ngayon, ang tanging pangarap ko na lumigaya. Oo. So parang kung ipaparanas sa akin ng tadhana yun, wag na lang. Hindi welcome. Medyo afraid siya. Oo. Astral projection. May na-experience ako ganun before. College ako sa nung nag-aaral pa ako sa STI. Oo. Yung edit ko. Ay, oo nga. May na-experience akong ganun dati nung nag-aaral pa ako sa STI. Kasi di ba sabay-sabay yun. Nag-aaral ako, tapos scholar ako, so kailangan ko mag-join dun sa dance group ng school. Tapos nagtuturo ako ng mga sayo sa bata. Tapos nagtatrabaho pa ako sa fast food. Sabay-sabay yun. Tapos everyday ganun. Parang Sunday lang talaga yung rest ko. Pero yung Sunday ko, may pa ako. Doon mas marami yung turo ko pag Sunday sa mga bata. So, pagod talaga ako sa buong araw, everyday. Tapos, nalala ko noon, yung last class ko, parang ang natapos yan, 5:30 p.m. Tapos ang sakay ko nun, syempre Makati, sa STI. Sasakay ako ng bus sa, sa Taft. Sasakay sa Buendia. Tapos yung diretso na yun sa amin sa Las Piñas. Nalala ko noon, nakatulog ako sa inuupuan kong bus. Tapos nagulat ako, naglalakad na ako sa gilid ng street tawag dito ng road. Naglalakad na ako sa road. Tapos, parang di ko maalala paano ako nakababa ng bus. Kasi ang alam ko, tulog ako sa bus. Basta naglalakad na ako. Tapos nagulat ako, dumaan yung bus sa gilid ko kasi nasa gilid ng road. Dumaan yung bus, tapos nag-slow mo. Tapos pagtingin ko, nakita ko yung sarili ko sa bus tulog. Parang ganun. Parang ang slow mo nung pangyayari. Pero nasa labas ka na. Oo, nasa labas ako. Tapos nakita ko yung sarili ko tulog sa bus. Hindi naman siya deja vu. Hindi naman. Putek na gulo pa. Tapos ayun, bigla akong naalimpungatan. Nasa bus ako tulog. Parang ganun. Scary. Afraid? Ayoko maranasan. Thank you. Tapos yun na lang yung first and experience dun sa astral ek. Oo. Gusto niyo ng horror Huwag naman ganun. Huwag naman horror. Gabi ngayon dito. Tingnan mo yung ilaw natin dito. Alam mo nung isang gabi. Uy, ang ganda ng question niya. Nawala, wait lang. May kumatok at walang tao. Yeah. Is our self defined by our mind or behavior? Ano daw? Is our self defined by our mind or behavior? Ano yun? Parang philosophical naman yung tanong. Pero ako, we are defined by everything. Because you are, di ba, pag you... Yung sinabi mo last time, you are defined by your... Di ba kasi you are your totality. Your weaknesses, your experience, your strengths, your SWOT, di ba? So, your Strength, weakness, and threats, di ba? Are you So, threatened? parang... And the smart. Yeah, and that's smart. Only you can define you, diba? Para, kaya diba, uso ngayon yung mga chika naman yan, you do you. Oh, you do. You are what you eat. You are your, So, kung yung definition, what you I think it's a mixture. May environment pa yan, may genetics, may science, diba? So, that's why you are unique. That's why, because we are created in the image and likeness of Papa Jesus. Oh. Ay, Miss Rain, why letting go is hard daw? Pinaalala na naman siya. Kanina. Gusto mo yung Crisantino? Kanina. Bigyan mo naman example ng damit. O yan. Kanina. Mag-let go ka ng damit. Oo. Tapos gusto Kasi mahirap mag-let go kasi letting go is a choice. Choices are always hard to make. Diba? let it go. Oo, parang pag-choices, kailangan pag-isipan. Oo. Pag nilayan. Oo. Kasi yun na yun eh. Yun Pag na yun bumitaw eh. ka, yun na yun. Oo. Yun na yun. Yun na yun. So it can either bring you to a happy or a sad road. Pero ang Diba? importante. Ang importante is you are firm. Oo, tama. Diba? Important na firm ka. Kailangan, when you decide to let go, you really let go. Pag hindi, babalik tayo sa sinabi ko last time, pagurin mo yung sarili mo. Magsasawa ka rin. Mapapagod ka din, girl. Oo.
Ganyan yung akin dati. Yung nagka-crush ako ng 10 years. 10 years? 11. Ano crush na yun? 11. Kasi nagpabalik-balik kami talaga. Crush yun. Kasi yung meron ako talagang pinaghawakan na yung minsan okay kami, minsan hindi. So, nag-decide na ako na ayaw ko na talaga. Naiiyak siya. Sinabi ko talaga, naku, ayaw ko na. Juliet na naman. Dahil sabi ni Shania Twain, shame on you if you fool me once. Shame on me if you fool me twice. Di ba? You should have known better and try and go back. Di ba? Hindi kami na eksakto lirik. Oo, pero di ba? Letting go is hard because it is a choice. And choices are always hard to make. Di ba? Mahirap tawilin ng yes or no. Yan ang isa sa mga tanong na pinakamahirap sagutin. Di ba may sabi ano? Oo. Ano yan, Lahat Justin? ng bagay. Kita na, oh. Bagay, 7 times mo lang makafold. Ha? Lahat ng bagay, 7 times mo lang makafold. 5. Pero, iba. Hindi alam ko basta may ganon 7 times na makafold. Wala lang, anything. Tapos tinry nila malaking bagay, 7 times na makafold. Anong point? 1, 2. Kasi sabi, Wala, kasi favorite number niya 7. sabi ni Sir Rain kanina ni fold it twice. Fool kasi. Fool! Si shame on you if you fool me once. Shame on me if you fool me Shame on you twice. if you fold me once. Shame on me if you fold me twice. Oo. Tutupian kaya ka namin. Kaya itupin namin sa 7. Shame on you. Shame on you, period. Full talaga yung naririnig ko kanina. Shame on you na ang full mo. Iisip ko na ng metaphor siya. You're so full. Anong meaning Shame on you pag nag-swimming ka sa full. Shame on you, period. 1, 2, Hindi yung question niya. 3, 4. Pag binigyan ka daw ng chance baguhin yung sarili mo, may baguhin sa sarili mo, ano daw yun? Ako ngayon talaga Wait. Kasi gusto ko ma-experience maging payat. Kasi even when I was payat, I was still fat. Malaki pa rin ako. Baka yung na siya, big bone ka talaga. Or baka iniisip mo na lang Structure yan. na siya ng katawan mo. Alam mo, feeling ko iniisip ko lang din. Oo, iniisip mo na lang. Kasi nung nakita ko yung picture ko, payat naman pala ako. XL pa din. Yung pants ko though, naging 32. Pero parang feeling ko, yun pa rin yung hita ko. Nalalakihan pa rin ako. Yun lang, pero kababawan. Pero ito na yun. Maganda yung maraming ipon, maganda yung mataba, para kahit gusto, mukha ka pa rin busog. Di ba? O ikaw, Sayan, kung babaguhin mo daw sarili mo, ano Ay, daw tingin yun? chicks niya. Hindi, asset ko yun. Oh! Wow! Kasi, Well, isang araw lang, sabi mo, parang in-exfoliant yung mukha mo, naging tosino. Ano bang babaguhin ko? Yung bank account ko. Ay, hindi. Ano yun? Confident ka kaya gumasos, napansin ko. Hindi. Uy, hindi nagtipid nga sa $5. Oo, pero willing siya bumili ng mga mahal na bagay. Ano nga sa may naisip ka ba? If ever may babaguhin ka daw sa sarili mo. Pass muna. Pass. Ikaw, ate. maging vegetarian ulit. Ay, yan. Sa sarili? Oh, kahit hindi physical yun. Okay. Gusto ko baguhin. Gusto niya bumalik sa ganon. Oo, pero kahit mahirap. Ikaw, Ja, kung may babaguhin ka. Gusto ko na lang maging pusa. Lahat binago. Oo, binago. Total reset. Oo. Meow na lang ako sa bahay, di ba? Malay mo, wala ka sa bahay, nasa kali ka nag-meow. O, paano ka kakain? Meow pa rin ako. What Marami if ikaw si pagkain. Sagat ni Miss M sa South Cemetery ka? Swerte ako. Oo, sa bagay. Kasi nasa gitna na Yumaman mga ka, yumaman. Okay. Ang hinihigaan ko ay animal print. Animal print. Animal skin. Ako kung may babaguhin ako, siguro yung isa sa attitude ko na parang palaging masiyahin, tsaka palaging maloko. Kasi parang naiisip ko minsan yung ibang tao. Hindi ka tinitake serious. Oo. Well, kasalanan ko rin naman kasi maloko talaga ako and yun yung way ko para maging
close sa tao, maging confident sila sa akin. Pero yun nga, minsan, hindi na nila ako nasiseryoso kasi feeling nila, Ibig sabihin, hindi mo yung true friend. lahat ng sinasabi ko, joke na. Tapos parang iba na take for granted na parang, hindi okay lang yan si Stel kasi ano naman yan. Hindi siya madaling masaktan sa ganyan. Seryoso Hindi. ka ba? Oo nga, seryoso ko. O, tignan mo. O, di ba? Sinadya ko yun. See, I told you. Sinadya ko yun. Parang ganon. Yun yung charm mo. Yun nga yun nga rin yung tingin ko sa sarili ko na parang, parang natutuwa yung tao sa akin sa ganon. Pero may mga tao rin na parang, alam mo yun, kahit alam na minsan nakaka-offend na sila, pero naisip nila, hindi okay lang yan kay Stel kasi alam naman ni Stel na mabiro rin ako, nagbibiro lang ako, parang ganon. Pero gets ko rin naman. Pero if ever lang naman. Hindi ka funny, hindi ka charming. Ay. Nakakadagdag yun sa charm mo. Hindi ka as charming. Oo, parang si Justin, pag hindi siya good boy. Oh, hindi kayo sure. Oo, parang Hindi talaga yan good boy. ang dami nga sinabi ni Sai ang tungkol sa kanya sa akin. Ayun lang. Pero feeling ko lang naman yun. Pero never naman ako magbabago. Siguro hair color lang. Parang si Ate Dea, pasimple siya mag-utos. Yun yung charm niya. Oy, ayun, may sinabi siyang maganda. What are your non-negotiables? Ganun mga questions ha. Wait lang. Ito na, 1, 2, 3, pass. How to know if it is is natin na asa na yun? What are your What are your non-negotiables in a relationship? Parang hirap naman nun. Ano tanong? Non-negotiables Parang mo si sa Ate isang Dea ang relationship. makakasagot niyan. Ano daw yung non-nego mo, te, pagdating sa relationship? Nego? May intindihan yung trabaho. Ay, alam mo yan din naisip ko. Lalo na yung Kasi parang yung mga past ko, Oh, sige. Ano yun, te? parang yung mga past ko, dun sa talaga sila nagkakaroon ng Doon nag-fail. Oo, kasi mahirap yung work ko. So, nasa-sacrifice madalas. Siyempre, yung time Oh. and yung, yung pag-balance. Pero, yun, maswerte ako sa partner ko ngayon kasi... Parang ka na, TV show. Shoutout mo. Finally, parang mas malawak yung understanding niya na dito rin ako sumasaya. Oh. So, it's not only for the money. Uy, nanonood ka. Umaga ngayon sa Pinas. Nawala yung chicks ko. Oo nga, no, parang yun din yung isa yun, no, talaga. Yung parang pag... For sure, kayo rin naman. Or si Rain, yung trabaho niya. Dapat na iintindihan. Yun yung sa kanya. Oo. Hanap mo sa isang partner. Yung sabi niya, sana... Naiyak si Miss Spring. Sana yung nag-aral kasi siya sa ibang lugar. Kaya hindi naging kami nung huli kong kalandian. I need a boyfriend. Si Sai, anda meron ano yung non-nego mo? Ano yung non-nego? Yun nga, same lang din. Same. Then, yung parang, non-negotiable ko yung dapat kasing dami rin ng trabaho ko yung ginagawa. Ano yun? Pera. Paano yun? Paano yun? Kung dapat pagpagod ka, pagod din siya? Ganun? Hindi! What do you mean? Yung parang, ayoko nung, Ayun nga. same kami dapat na hardworking. Ayoko nung... Or someone na lang na makaka-relate. Dapat hindi siya tamad. Ano yun yung laging sasabit lang? Ano yun? Freeloader. Freeloader. Gusto mo yung parang nakikita mo nag-hard work din siya para sa inyong dalawa. Hindi yung ikaw lang. Gets. Ako, agree ako doon. Tapos dadagdag ko. Sa akin dapat, tanggap niya ako talaga for who I am. Yun lang talaga, oo. Na, I like nice things. In short, high maintenance ka. Hindi ako high maintenance. Uy! Sige, ganun na rin yung akin. No, I like nice things. Kasi syempre parang... Like the condo here in New York. Diba? Kasi parang dati, si Miss M, siya naman yung example ko. Meron siyang jowa na talagang binabago siya. And I hate the jowa of her. Inaaway ko talaga. Oo, kasi parang
pinipili siya kumain ng gulay kasi she likes fried food. Tapos parang bigla siyang napilitan na kumain ng gulay. Tapos biglang pag kumakain kami sa labas, nag-feel na si bakla, alam mo, sarap ng gulay, sis. Bakla to? Ayaw mo ng gulay kasi mo chicken fingers. Saka french fries. Pero nagpanggap siya nun. Yung parang iniba siya. Tapos parang eventually na-realize na, hindi ako masaya sa... Kinokontrol siya. Oo, naging itsura ko. Naging ako nung kami. Kasi parang binago ko na para lang mas maging maapila ko sa partner ko. Hindi dahil yun yung gusto kong mangyari. Pero ngayon, she likes vegetables kasi ginusto niya na. At least, di ba? Kahit pa paano, di ba? Sabi natin, revelation din. Oo. May dito, may question dito. May question dito malupit. Ikaw, wala ka sunod. Nanego, parang feeling ko same-same lang naman. Pero pagka naman ako, ang nakikita ko naman dyan, about nanego, parang yun yung mga basic eh. Kasi wala ka namang, yung yun yung basic, yung parang naintindihan, dapat yung work mo, ganun-ganon. Yung parang hindi ka dapat baguhin kung sino ka. Kasi nga, dapat mahal ka kung sino ka, mahal mo siya kung sino siya. Pero sa love naman, once na magkakilanlan talaga kayo, kaya nga may get to know each other. Kasi adjust talaga. Adjust talaga. So, hindi mo masasabi na parang, first meet up nyo, sabihin mo na agad, nanego ko ganito ha. Hindi naman ganun eh. So, parang... Actually, di ba? Yung sinabi ni Ate Lea, maganda yun na pag in love ka, doon mo pwedeng ma-discover yung mga sarili mo ng mas in a different way. Parang, ganito pala ako, no? Nasa lang nakapansin nun. Kaya nga parang ako, kaya gusto kong magka-jowa. Para magka-condo ka sa New York. Oo, number 1, magka-green card. Number 2, magka-dollars. Hindi, kasi parang kilala ko na yung sarili ko as a friend, as a son, as a best friend, as a sister, as a brother, as a worker, as a boss, as an employee, ganyan. But I don't know myself as a lover. So yun, I want to know myself in that way. Actually, may point. Diba? No? Kasi ano kaya? Paano diba? kaya? Paano ka? Paano ako magganto? Paano ako maghaharot? Seryosa kaya ako? Paano ako magpapabebe? Paano ako in public? Like, gusto ko ba clingy ako sa public? Mga ganun. Clingy ba? Kung gusto ko ba yung ina-announce ko sa mundo ko? Ngayon kasi parang gusto ko private. Pero, what if gusto ko pala public? Alam mo yan, hindi ko alam. Wala kang idea. Wala akong idea. So, okay. Tama nga naman. Diba? I love it. Gusto ko yung nanggigigil siya. Kunti na lang andar na to si Miss Rain. May tanong dito, Miss Rain. Feeling ko to. Magandang question din. Si Papa Jack. Wait lang. Hello muna sa 5.3. Wow! 5.3,000. Kanina nga 5.8 eh. Tapos, hello kay, thank you sa nagsend ng sticker. Stel, your angel, Ken CCU, KS Flores, Not Mecha, Yun 3 Bon, Jenny Lee Jade, Josa Marix, and Malensky. Thank you, grabe. Thank you. Sana natutuwa po kayo sa usapan ngayon. Well, actually, ako natutuwa kami. Pero sa mga matutulog po, good night na po sa mga matutulog na. Or kung gusto niyo po makinig ng pinag-uusapan namin habang natutulog, go lang. Yun, yung question dito ang ganda. Pakinggan niyo yung question. Sabi, ano ang kasalanan na hindi niyo mapapatawad? Lying. Hindi ko kaya yun talaga. Lying. Hindi ko kaya talaga. Yung galing talaga ako sa sinungaling. Oo. Ako talaga. Ayoko nung ganyan. Kasi parang hindi mo mapapatawad? That is the question. Marami ako doon na parang yun yung naging dulo. Parang... Ayun yung naging end. Na-break yung trust. Oo, na-break yung trust. Kasi parang, ibig sabihin, pag nagsinungaling ka na sa akin, parang you have the audacity na umabot ka na sa isip mo na, maitatawid ko to kay bakla. Yung naiinsulto ko ng ganun. Na parang, talaga, mas pinili mong sinungaling kaysa kinausap mo ko ng maayos. Paano daw kung white lies? Hindi ako sa white lies eh. Well, depende kung mababaw. Hindi man ako mababaw na tao. Pero para, madalas yung mga hindi ko na friends ngayon, ang madalas na pinag-anuhan namin talaga, lying.
ayoko talaga. Nadadala ako. Oo, kasi parang yung, halimbawa ako, na-attempt ko nang mag-lie sa'yo. Tapos yung nagsisinungaling ako, natititigan pa kita ng diretso sa mata. Di ba? Alam mo yun? Yung parang talaga sis, akala mo may tatamit sa akin. Yung alam ko naman eh, sinungaling ka. Yung ganon. Yung saktan mo na lang ako kaysa yung magsinungaling ka sa akin. Physical? Kunyari. Yung parang, gano'n. Baka mamagsak yung painting. Parang yung tita ni Saya, namagsak ng inidoro. Ayan, okay. Shoutout mo sa tita ni Sai na nabagsakan ng seat cover ng inidoro dahil tinulak ng pusa na si... Landi may pusi. Ikaw ate, ano daw yung kasalanan na hindi mo mapatawad? Ang hirap. Parang... Siguro, hindi naman sa hindi makapatawad. Pero, it will take time para bigyan mo siya ng chance ulit sa buhay mo. Pero, hindi naman sa feeling ko, hindi mo papatawad. Hindi naman. Ikaw, Sai? Pag binagsakan yung tita ko ng cover sheet, the game begins in 3. No. Lying din. Lying. Kasi cheating considered as lying din. Ganun. Universe, malawak ang lying. Malawak ang lying. Ako ang pinaka di ko mapatawad pag yung napahamak yung parents ko. Pag may ginawa something sa parents ko. Parang ganun. Like, Pag mabuti. Hindi, masama. Nilibre yung magulang ko, di ko mapatawad. Ano yun? I mean, pag may masamang ginawa sa family ko, like sa parents ko, na parang, alam mo yun, yung kasiraan na talaga ng puri, parang ganun. Tapos, damay buong angkan, parang ganun. Yung, ayoko nang ganun. Super sad. Tapos malalaman mo, kaibigan. Uy! Oh my God. Oo, kasi syempre, ang pinaka nakakilala sa'yo, yung close mo. Kaibigan mo. Tapos kaibigan mo na dinadala mo sa house nyo. Alam mo, family friend nyo. Mga ganun, di ba? Tapos, at the end, sila po pala yung sisira sa, hindi lang sa'yo, pati sa pamilya mo. Kasi alam nila yung family mo mismo. Deep down. Rolling in the deep. Ano daw yung mga what if nyo na sana ginawa nyo na lang? Ginawa nyo. Mga what if nyo. Oo, kasi kami madalas to sa amin tinatanong yung sa inyo di namin alam. Ano yung mga what if nyo? What if nyo? What if hindi pala ako ngayon yung RM ng SB19, ko, ganito, ganyan. Parang gano'n. What if nung time na kailangan pala ng SB19 na magsa-stylist, hindi ko sila tinanggap, gano'n. What if hindi ako bumalik sa SB19 kasi dati ko na silang ka-work tapos nung kinukuha nila ako hindi na ako bumalik. Ano nga yung mga ganun yun, di ba? Kasi hindi namin alam yan Pero natapag-usapan natin last time. Yung tinanong kay Ate Lea, yung sabi ko sa'yo last time, sa tingin mo, yung sa career mo ba ngayon, saan ka feeling mo mas nag-improve? Yung sa dati mong career o yung career mo ngayon? So, ang tanong naman ngayon, ano yung what if nyo na sana parang, ano yung what if nyo? Baka mamali pa yung question. Or yung what if nyo na gusto nyo rin, pwede nyo balik rin. What if na gusto nyo rin? Bukod dito. Ang hirap. Kasi naman yung mga tanong nyo. Kasi masaya naman yung life ko ngayon talaga. Comfy ako. Pero siguro iniisip ko rin, what if, nung mas bata ako, umalis ako ng Pilipinas? Ano kaya naging takbo ng buhay ko? Ayan. Or anong klaseng tao kaya ako? I don't know. Hindi ko alam. Siguro kung meron man ako na, kung na magdidesisyon ulit ako na mag-work ako sa Philippines, nung kakagraduate ko pa lang or alis ako, siguro, baka gusto ko rin makita yung version ko kung umalis ako ng Pilipinas. Siguro yung accent ko ngayon iba. Paano? Hi Lola! Hi Lola! How's everyone in Manila? Ganon. Paano, what if daw... Pero feeling ko pag hindi ko kayo kilala. Oo, hindi talaga. Diba? Baka nanonood lang ako ng concert nyo. Or baka basher. Pwedeng basher. Diba? Parents ko, feeling ko, pag hindi kami na-background, buo pa din kami, tapos feeling ko, hindi ako scholar sa video. Kasi nasa Canada kayo, natuloy kayo sa Canada.
Hindi sana kinita ka namin sa Canada. Bakit hindi ka namin nakita ko? Ay, kaya nga kinita ka namin eh. Hindi sa kikitain. Nasa company ka ni Mr. Ay, piling ko. Pili ko kung nasa Canada ka at fan ka ng SB19, stalker ka. Piling ko pa na, natrabaho kay Miss Debbie. Yun yung... Nag-echo ka. O, tas bias mo si Pablo, susundan mo kahit saan. Bibigyan ko kayo ng t-shirt. Ganun. Tapos dadalahin mo kami sa mga nilibre mo kami sa samgipsalan. Tapos sabihin mo, bago kayo muwi, Bakit? Totoo naman ganun. Ako lang. O ikaw ate, anong what if mo? Ay! Ano? Ganun yung reaction. Akala ko hindi na ako Ano yung what if mo, te? Donut. Ano yung donkey? Try mo yung Donut. donkey. Kunti na lang yan. Kaso nag-toothbrush Ito hindi ko alam kung makaka-relate sa akin si Rain dito, pero I think naiyak na siya. dumadaplis to sa people in the LGBT community. What if naging straight? Ay, ang ganda nun. What if, anong magiging buhay namin if hindi tayo Hindi kami bakita. rainbow lang Ano yung type sa lalaki? Wala. Wait lang, iniisip ko kung madadamay ba yung pagiging magkakakilala natin kung dyan sa what if mo. Talaga? Ano yun yung part yun ng decisions mo eh. Malate ka lang ng isang oras sa isang ginawa mo, baba. Wait lang, kung if ever man Miss Reyna, naging straight ka, hindi ka ba magiging stylist, feeling mo? Feeling ko hindi. Talaga? Feeling ko magiging CEO talaga ako sa... Yung kaya. Tapos gagano ka sa crush mo. Ito, malalim mong boses. Kamusta kayo dyan? Sa mga viewers si Stel. Naghanap po ako ng boyfriend. Girlfriend? Boyfriend talaga eh. Gusto ko po ng lalaki na magmamahal sa akin. At tatanggapin ako kung sino ako. Yeah. Sana kayo na po yun. So kung straight ka, Miss Ray, hindi ka magiging stylist. Feeling ko hindi. Feeling ko magiging office ko talaga. Boss. Office boss. Tutuloy ko yung career ko na yun. Feeling ko. Marketing. Pero wala naman, hindi naman to say na may gender ang pagiging stylist. Oo, diba? Pero parang, feeling ko siguro hindi, or baka nasa creatives pa rin ako, pero baka ad agency. Different department lang. Oo, or parang agency. hindi, kung nasa kung straight ka, parang hindi ka magtsatsaga mag-aral ng mga about fashion. Sa side kung ikaw. Oo, pero feeling ko, creative work pa din. Creative work pa din. Imagine ko si Miss Ray ng basketball player. Gagano siya. Para sa yan, babe. Depends, pare. Ba't kaya parang nagpapatulog ng bata? Yung free throw, yung... Ikaw ate, bakit mo naisip yung what if na yun? Pero it's no big deal Oo. Minsan kwari, lalo na kapag may times na we will be discriminated. May isip mo na tapos sobrang frustrated ka sa nangyayari. What if yun na lang ako para hindi ko mararanasan yun? May mga ganun. Valid point. Pero no regrets. Oo, happy ka ngayon eh. Ganda pa nga ng jowa mo, di ba? Kung nanonood ka daw. Shout out, baby girl. Sulatan ka niya ng tula. Kung nanonood ka ngayon, Catherine. O ikaw, Johnny, what if mo? Ako pag inisip ko lang natin, paano pag hindi Pilipino yung magulang ko, ano kay itsura ko? Alam mo, lagi natin pinag-uusapan yan. Si Sayan, sabi ni Sayan, pag naglalakad tayo sa labas, tas nakatingin siya sa mga kaidaran niya, paano kaya kung dito ako lumaki, no? Ano kayang suotan ko? Hindi ko labas na yung pusod ko. Ganun yung niya. Totoo yan. Feeling ko rin kasi kung girl ako, ano kaya akong kasing girl? Feeling ko sobrang kikay ko. Ay, tumatawa kasi feeling niya ho ako. Pero hindi. Feeling ko lang ako, sobrang artist, sobrang kikay.
na girl. Yung mahilig sa pink, yung mga ganon. Oo. Pero ayoko maging girl. Isa yun sa mga super thankful ako kay Miss M. Dahil naparealize... Na-mention na naman si Miss M. Oo. Dahil doon sa transition niya, doon ko nalaman na, bakla lang pala ako. Ayoko maging babae. Gusto ko lang ng lalaki, pero okay ako na bakla ako. Hindi ko kailangan maging babae para doon ko sa kanya, as in ko sa kanya. Marami kang realization. Oo, thankful ako sa kanya. Kasi dati, thank you, Miss M. Yung pagbakla, yung feeling mo, gusto maging babae niyan. Gusto niya maging ganito. Yun pala, hindi pala necessary. Doon ko yun nung habang tinutulungan ko si Miss M sa journey niya at habang pinapanood ko siya sa journey niya, doon ko na-realize na, ito pala talaga ang gender ko. This is my sogi. So, happy ako na gano'n. Yes. Sogi. Ayun yung what if mo dyan? Paano kung yung parents mo hindi Pinoy? Kasi naisip ko, di ba yung lola ko? Ayaw may history ng Yung lola ko, half American. Lola niya half yung American. Niya, yung lola ko sa tuhod na, di ba? Tama. Lola ko sa tuhod, dapat dadalhin siya sa Amerika ng asawa niya. Sundalong Amerikano. Hindi siya pinayagan lola ko sa mas mababa pa. Ang tawag ko. Ng nanay niya. Nanay sa, lola sa Talampakan. Hindi siya pinayagan kasi... Lola sa dulo ng Hintuturo. Basta yung nanay ng lola sa tuhod, hindi siya pinayagan kasi nasumama kasi nag-iisang babaeng anak siya. So feeling mo... Kapag sumama, so yung... Doon na panganak si Tita Gemma. Basta ganun yung flow. Sa ibang. Basta inisip ko. Pero pag blue eyes yung ko. Kanina mayroong blue eyes sa dami dito. Ganda ng mata, no? Gusto ko talaga masinundan mo ng tingin, no? Bakit kilala niya ba ako? Sa Pilipinas, hindi ko pwedeng gawin yun. Feeling ko dyan ang what if mo. What if duwende ako? Naging duwende. Kasi lagi siyang gumagano, no? Tinitignan yung sarili niya sa lamin. Laganto yung tainga. Alam mo yung epic na, na animated movie? Epic? Ganda nun. Gusto ko mabuhay doon sa lugar nila. Wala lang, share ko lang. Ano ba yung DOA? Ano pa? Series? Ano? DOA. DOA. DOA, parang familiar. Dead on Arrival. As in like OA. Dead on Arrival. OA? THEOA? The OA over achiever? Ano storya nun? Parang... May dugo ang bra. Charot. Mamaya na lang. Sige. Ako yung what if ko. What if kung nung nagpunta ako sa Japan, hindi na ako umuwi ng Pilipinas. Oo nga pala, pumunta ka ng Japan. Like, doon ako nagstay talaga para doon na mag-work, mag-ipon, and maggumawa ng family. Diba? So, ano kaya ako ngayon? Like, successful kaya ako sa Japan? Like, worker pa rin ba ako? Or nakagawa na ako ng business? Pwede rin yun. May anak na. Or baka may kasal ka na ngayon. Oo, may anak na siguro ako. Kasal na, pamilyado na. Or kung siguro kung nagstay ako sa Japan, pwedeng kabaliktaran, like napariwala ako, ganun, naging pasaway ako sa tita ko, ganun. Oh my God. Diba? Yun yung what if ko eh. In fairness. In fairness kasi dati rin eh, parang nung nasa Japan ako, ang dami ring plans ng tita ko eh. Na para matuloy yung pag-aho namin. So wala lang, yun lang, naisip ko lang. Ano pa yung mga grabe mga nila, wag. Guys, tapos naman na yun. Hindi na mo naman na mababalikan yun. Yung mga comment nila, wag. Oo. Wala naman na. Ano daw yung red flag sa inyo? For both, anything, for boys or for girls, kahit ano daw yung red flag? So, hindi kailangan necessary na sa relationship. Oo, yun sa person. Sa person, red flag mo sa isang tao. Hindi marunong makisama. Hindi nagtataas ng seat cover ng Ay, ako din naisip ko yan eh. Alin? Pag-iihi. Napaka specific. Sila ayaw rin nila noon, yung yung hindi nagtataas ng seat cover. Sabi nila, nar. Yung may talsik ng ihisay doon. Ay, alam mo, maganda yung tanong na yan. Kasi lagi na pag-uusapan ang red flag at green flag. Pero may parang feeling ko, yung effect niya sa tao, hindi madalas siniseryoso.
dapat sineseryoso ang red flag. Oo, yung they are there for a reason. And so as green flags din, di ba? What can you do? Oo. So parang, lalo doon sa mga nasa getting to know you stage, minsan may red flag na, naku, justify na mga hitag para maging green flag. Ayaw mabago. Yan, kaya maraming naluloko. Kaya maraming umaasa na sasaktan dahil sa ugaling yan. So red flags are there for you to take note of it. Not to deny and make it right. What is right can never be wrong. What is right is right. And what is wrong can never be right. Oo. So parang, siguro, ako ang pinaka-red flag ko nga sa tao, yung sinungaling. Saka yung hindi umaamin ng pagkakamali. Ooh, kasi, that's deep. Ano ako sa akin eh. Hindi ko alam. Hindi siguro, we were raised that way, pero yung turo sa akin ng magulang ko, kapag nagkamali ka, hindi ka hinaan na mag-sorry ka. Oo. Aminin mo na. Kasi, tao ka lang. Nagkakamali ka. Diba? Yung parang, it is more admirable to correct someone who made a mistake than someone who justifies it with a lie. Oo. Oo, diba? Parang, parang ang baho lang ng pagkatao mo pag ganun ka. Yung, when you make a mistake, you say sorry. When you did wrong to someone, you say sorry. Mm-mm. And mean it. Kailangan you mean it. Parang, yun red flag sa akin yun. Pag hindi marunong. Yung kahit sa simpleng bagay na, at saka ito pa, red flag sa akin, yung mga tao na humang trato ng iba. Halimbawa yung mga waiter, yung mga janitress. Oo, yung parang pag-aari ka na nila. Yes. Pag-aari mo na, parang ganun. Sa akin, ganon. very telling yan. Yung kadalasan, kapag mabait ka doon sa mga, ayoko gamitin yung term na mababa. Yung how you are to others is a reflection of your values. So kapag magaling ka mang maliit, red flag sa akin. Yung mga simpleng paano mag-order. Halimbawa, dati nung nakikipag-date ako, tinitignan ko yan paano mag-order. Paano paano siya kumausap ng waiter. Paano siya kumausap ng valet driver. Yung parang, pag may dating na mayabang, minsan nata-turn off ako. Oo, yun. Daming red flag. Oo. Ikaw, Sai, red flag. Ano yung beige flag? Ewan ko, nakikita ko na yung sa TikTok. May beige? Search natin. Sabi niya flagpole po ako. I love flagpoles. I love flagpoles! Ano bang red flag ko? Ay, red flag ko. Inisip ko na yung red flag ko. Ano ka red hair? Orange tea? Ayan ah. Red flag ko yung colorblind. Ako siguro pag yung tipong yung taong gusto niya, siya lang lagi yung inaasikaso. Tama pa na ba yung term? Parang dapat pag gusto niya, dapat sasama kayong lahat. Pero pag ayaw niya na, dapat ayaw niya na rin lahat. Parang ganun. Technical beige flag pala boring. Ay, boring. Yung parang ganun. Parang hindi marunong makisama sa tao. Hindi marunong makiramdam. Oo. Parang ganun. Ang hirap kasi makisama sa ganun eh. Yung tipong, for example, friend mo, papakilala mo sa parents mo. Tapos, malalaman ng parents mo, ganun pala siya. Tapos, ikaw yung mahirapan mag-adjust na parang pipilitin mo pa rin kasi friend mo, pero dun mo matutuklusan na, ay, ganito pala yung ganito pala yung tao. So, parang ang off. Ayun nga, diba? Ayun, yung parang sa kanya lang dapat yung pabor. Ayun na nga, parang reflection din yun ng values. So, talagang parang values is really important. Yun talaga. Tsaka yung yung nauso ngayon, yung main character syndrome. I hate that too. Yung dapat siya bida, ganun. Ganun. Yeah, unless joke, nakakatawa. Pero yun, gets pa yun. Kung seryoso, baho. Marumi, ew. Kadiri. Yun yung sa'yo, Sai. Yun din, same. Sa'yo, Ate Lea, red flag? Yung pinaka. Parang nag-fall under din dun eh. Kasi parang sa amin, sa sayaw, di ba? Parang kapag may nag-audition sa Scouts, mas tinitingnan namin yung
yung attitude niya towards professionalism. Yan talent. Kasi yung talent, kaya siyang palitan. Kaya siyang i-train. Matutunan. Over time. Kaya mo siyang matutunan. Lalo na kapag nakita mo dun sa attitude ng tao na willing siya to learn. Pero ang ugali, tama, si Rain, values. Sinabi rin sa akin yan, sinabi rin sa akin yan nung mentor ko na nag-uumpisa ako na style. Kailangan maging professional ka at maging mabait ka kasi ang mabait, mahirap palitan. Dahil ang galing, natututunan. Oo. Perfect. Wait lang. Magti-thank you lang ako sa mga nag-sticker. Natutuwa sila sa usapan, no? Thank you sa mga stickers. Thank you sa mga stickers. Thank you kay Still Your Angels, Josamarix, KS Flores. Ay, ito pala yung kanina eh. Ay, hindi, joke lang. KS Flores, Natmecha, Kentel Ubu, _, kindness. Ito, kindness. Tsaka kay Jenny Lee Jade, Marife _ Berry Best 18, tsaka kay Malensky. Sila pa rin yun, no? Sila pa din. Thank you po. Ikaw dyan, ano yung ano mo? Yung red flag na ayaw mo? Hindi mo alam? Siguro pag inconsiderate, parang hindi walang pakialam sa iba masyado. Pare, yung hindi na parang hindi niya napapansin or iniisip yung kapakanan ng ibang tao. Epekto sa ibang tao. Pare, may table. Tapos, 4 kayo nagagamit ng table. Tapos, kukunin mo na agad yung kalahati ng space ng table. Yung parang gets. Parang yung ba isipin yung iba, paano yung iba, hindi na makakagamit. Pero may rin ako doon, parang nakakatakot din sa magsabi ng mga ayaw mo kasi parang paano pag hindi ko namamalayan, ginagawa ko rin pala siya. Kaya nakakatakot pa isip na parang sana sabihin agad sa akin pag may mali. Kaya dapat maganda sinasabi rin agad sa tao na ito yung ginagawa. Ikaw ganun ka rin minsan. Parang ganun. Ba at least pag kasi minsan nakakatakot din yung ayaw mo, ikaw na pala. Yung ganda nun, wait lang nawala. Ang ganda nung kinaano mo, ayaw mo, ikaw na pala. Correct. So, dapat lagi ka magsi-self-check. Self-check, laging sinasabi. Or dapat yung tao sa paligid mo. Sabihin sa'yo. I-follow off through natin yun. How do you do self-check? Ang makakaano naman yan kasi, self-check, mararamdaman mo naman sa mga taong kasama mo eh. Automatic eh. Diba? Yung self-check. Parang parang iba yung ihip ng parang ilag sa akin yung tao ngayon na may nagawa ba akong something sa kanya? Parang ganun. Ako ganun yung ko minsan, nafe-feel ko pag ako naman. Tsaka mag-backtrack ka rin ng mga nagawa mo. Parang ganun. Yung parang ako dapat lagi kang in touch sa values mo. Kasi yung parang baka iniisip ng mga tao sa self-check. Kailangan isa siyang grand act. Na uupo ako. Hi, Rain! Ano nga, share today, bitch. Diba? Natin kasi salamin. Hindi ganun. Yung parang, ako I believe na it is nice to assess things when the feeling is still there. So, yung kung halimbawa, may sitwasyon, tanongin mo agad sarili mo, ano kayong ginawa ko? Kasi pwede mo siyang balikan. Diba? Yung pwede mo siyang, shucks, nung itong moment na to, napaisip ako Tama kayong ginawa ko, abangan ko yan. Ito yung ginawa, ito yung naging desisyon ko. For sure, may life lesson yan na sinasabi. Aabangan ko yan, na ibulong sa akin yan yung dapat lagi kang bukas. Or yung taong pinagkakatiwalaan mo. Pwede mo siyang tanongin. Yes. Yun. Isa rin yun. Diba? Parang pag halimbawa mabaho yung hininga mo, yung parang merong tao na kapag iba yung nagsabi, ma-offend ka. Pero yung kapag yung tinatrust mo, sisang baho ng hininga mo. Matanggap mo pa. Talaga ba? Minsan kami ni M ganun. Hi, Miss M. Yung
yung pride mo yung yung... Actually, pride talaga. Kung pride mo. Eh, di tanongin mo yung taong pinagkakatiwala mo at at least kung hindi ka naniniwala sa sarili mo, baka maniwala ka dun sa pinagkakatiwala. Pero ang problema dyan, kapag egotistic ka, kapag wala kang... Ikaw pa sa narcissistic, egotistic. Egotistic. Parang narcissist din yun eh. Same pala. Actually, ang mas malala nun is egomaniac. Yung parang paano kung halimbawa, wala ka nang pinakikinggan, lulung ka. Diba? Parang kasi sa akin, babalik ka dapat sa values mo. Kasi yung hihintay mo pang may masamang mangyari sa'yo para mamulat ka uli sa buhay. Diba? Paano pag iba yung values mo? Shucks, questionable. Questionable yun. Kasi... magkaiba kayo ng values. You need help. Kasi doon mahirap mag-adjust eh. Kasi sa buhay naman talaga, iba-iba kayo ng kinalakihan, iba kayo ng childhood. So, hindi mo rin hindi okay sa'yo, okay lang pala sa kinalakihan niyang ganun. Siguro basta ako, babalik lang muna sa do not justify yung parang, ewan ko, naniniwala kasi ako na kahit gaano pa natin paikot-ikutin ng isang bagay, alam mo kung kailan siya tama or mali. Deep inside your heart, you know when something is wrong, right or wrong. Yung parang, pakatotoo ka, sa sarili mo. Because diba, yan yung natutunan natin ng COVID. Walang tutulong sa'yo na ibang tao kung hindi ang sarili mo lamang. Diba? Yung habang nakakulong ka sa kwarto mo, ako lang din pala ang magsisave ng sarili ko. So, I guess that's it. Yung self-check is not a grand act. Yung, diba, yung make notes, like yung from the smallest to the biggest things na ginagawa mo. Kasi ayun nga, if you make time, your friend, darating yung araw na, ito yung lesson na sinabi sa akin. Hindi ko pala to dapat ginawa. Hindi ko to ulit. Mayabang pala ako nung moment na yun. Mali yun. Diba? Yun. Nabasa ko kanina na wala lang. Should I do the right things or do things right? Ano yun? Tama ba yung pagkakabasa ko? Honest lang. Hindi, baka mali yung ano ko. Okay, good. So kayo, ang turo sa amin nila Justin Salazar, you should always do ordinary things extraordinarily well. That is the Lasallian spirit. Ghoste. Na parang, ang mantra namin ni Miss M dyan, yung phone. naliligo ka na lang naman, magkuskus ka na. Diba? Naghuhugas ka na rin lang naman ng poetry. Sabunin mo na. Huwag mo nang i-wipes. Diba? Yung, naliligo ka na lang, kuskusin mo na. Nagbasa ka na naman ng ulo, shampoohin mo na. Conditionerin mo pa. Diba? Yung gawin mo na, masarap pag binubuhos ang puso sa trabaho, sa kailangan gawin. Mas masarap ang rewards, mas matamis ang juice. Basa nyo na yan. Parang shame lang yun lang. Meaningful daw ng words. Wow. Meaningful. Hello, grabe naman. Advice daw sa mga black sheep sa family. Black sheep. Have you any... Alam mo yung black sheep na yan, naging ano na lang siya, nagpalipat-lipat ng culture, pero for me, hindi niya naman kasalanan. Tsaka sa way lang rin siguro yun ang pagtrato mo dun sa taong yun. Kung feeling mo naman, for example, parte ng family mo, masasabi mo bang black sheep talaga siya? Kung alam mo rin naman yung reason kung bakit siya nagkakaganon. Parang ganon. Agree ako doon. Feeling ko nagiging label na lang siya. Correct. What if bias yung judgment mo, yung siya lang sinabihan mo ng black sheep kasi ayaw mo sa kanya. At saka I think you should never punish anyone or someone for being unique. Yung kung kakaiba ka sa pamilya mo, ilibongga! Gumawa ka na kayo ng libro.
Diba? Yun nga yung you should never punish anyone for being unique. Go away. Kasi yung uniqueness natin ang special, nakakapagpa-special sa atin. So, what if I'm thin? Feeling ba charming ako? Syempre hindi, diba? Hindi, totoo yun talaga. Parang, we should never punish anyone. So, kung halimbawa si Stel, sa family siya yung singer. O kung nagpadala siya sa mga show, siya lang yung singer sa family nila. Tapos nagpadala siya na, she's still black sheep kasi siya lang yung mga nganta, ambisyoso yan, feeling sisikat siya. Hindi niya achieve yung dreams niya, di ba? Yung parang, should never punish anyone or someone for being unique. Kasi uniqueness should always be celebrated. True. Celebrated, nourished, and nurtured. Ganon. Rain, go away. Napaisip tuloy ako doon, pwede sa book na yan, pwede yung rain on me. Rain on Hey! Gawa ka ng book, tas rain on me. Diba? Rainier on me. Ay, shucks, may bonggang tanong talaga dito. Ano yan? Wait lang, may tanong. Sa Twitter? Ang tanong ko lang po is kailan tatanggalin ang foot mask? Ayan yung nakita Ay, ko. gagi. Kasi 20 minutes na. Sabi mo, more than 1 hour na daw yung foot mask niya. Gusto namin matagal, bakit ba? Yung kasayaan nga, tinulugan niya eh. Tinulugan mo? First impression daw sa isa't isa. Maganda yan. Si Sai, nakala ko mukhang tanga. Charot, hindi, joke lang. First impression, well, kasi sila Justin sa sister napapanood ko na nun. Di na X na kami. Kami na ng tatlo. Sama kami sa inyo. Si Impression namin sa Stephanie inyo. talaga, nung ko talaga, siya yung fan, siya yung madaling kausap. Same. Si Justin, ang first impression ko sa kanya, natatakot ako sa kanya. Kasi quiet. Ay, yung mga tahimik, yun yung may kulo sa loob minsan. Hindi naman yun yung sinabi ko, pero parang... Ganun na nga. Pero parang patungo na doon. Hindi, kasi syempre, di ba, minsan yung pag-quiet yung tao, hindi mo alam kung masaya ba siya or hindi. Hindi mo alam anong gusto. Anong gusto or ayaw. So, yun. Oo. Eh, syempre, since work yung first interaction natin, I need feedback. O, di ba? Biglang nagtrabaho. Yan yung beige flag. Boring. Nasa tayo? Sabi ko message. Lasan ko lang to. Sige, go. May kinugas ako Ako, ang impression ko nun kay Ate Lea, Lamabo. parang akala ko si Ate Lea hindi tatagal sa amin. Hindi kasi yung unang tingin ko sa'yo, parang sobrang bait mo, na parang pagbibigyan mo kami lahat sa mga namin. Kasi syempre, iniisip ko ng pag-RM, dapat matibay, dapat yung yung talagang babaliin yung mga sungay. Nung na-meet kita, parang syempre, ka sa amin, kumain na ba kayo? Ganun pa yung approach mo sa amin. Tapos naka-block ka pa nun na